Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 52 minutos banwa. Nagalagad sa takna ng alas 7 sa gabi. Good evening. This is Jesse Sirius of the Live Minute Broadcast Live Direct from Barangay Katinsala, Saro, Iloilo City, Philippines. Adlaw na kita memen sa Miyerkules. Fed sa 1 na kita manos sa bulan sa Hulyo, tuig 2026 maban, first day of the month of July ba na, so dapat happy kita. Para mabangat na bilog na itong bulan ka Hulyo, ang masinadyaon, kag malayo mabad sa mga dalag ko nga problema. But first of all, unang ginanay na tumambiyan siya God, parang ngati, ubaya kita mabad for the whole month of July. Mga nevertheless, banwa, mga minamahal kong kababaya, kayo nakikinig sa Pilipinas Service Information ngayon. Kung may mga mensahe kamo madan, may mga feedback o reactions kamo, pwede ninyong mapadala din madan para nga titimprano pa naton. Matang pagtamod kung gusto sa banwa, dili sa atong sili nga pagpalagad, pwede man nyo kita banwa, nga i-like kag i-share ang atong audio kag video, para nga madamo ko ito na ito malabutan sa atong sili nga pagpalagad. Of course, pwede man ninyo kita masundan sa mga social media account, sa atong Twitter, sa atong TikTok, kag YouTube channel, mga kamanano balabanwa. Dala ko na ito motorpag doon sunat, di maban sa ito sa pagpalagat, but before that, kaya pa sa mga tatigit maban atong sponsor, kita nyo maban sa atong screen, ato matagsag ng maban si Toto Paul Fish Broker, kaya maban sa may Iloilo Fishing Port Complex, Sumuman, sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, sa maban Major General Michael J. Samson, Banobodo, I understand yun mabiyan, sa Major General Michael J. Samson, natala mabiyan nga magaritiro subong nga bulan, kaulyo mabiyan siya nga nalabot na niyang yung mandatory, retirement age mabati Major General, 1-star rank ni Kwan mo, 1 rank kayo ni mabiyan ko mag-retire ni Makwan ni siya, ma-retired Lieutenant General Michael J. Samson, wapit kita mabad sa formation, kung sino mag-take over kung magabulo siya bilang commander sa 3rd Infantry Division of Philippine Army, ngayon headquarters, area man sa may Kamacaro Peralta, Hamid and Capes, and of course, sa bilog ng Farsa. They are brave and educated, dedicated men and women, mabang ka 3rd Infantry Division, ka Philippine Army. Salamat man banwa sa More Power Corporation, at your service na ito masaligan banwa kag barato, affordable, nga distributor mabang ka kuryente, sa bilog ng Metro Iloilo More Power, at your service by the way banwa may advice nila naman tikaroon, ang More Power Corporation nga tutukan man naton. Di ba no sa itong pagpalagad? Salamat man sa Ito Sports Center, sa Flex Republic Village Gym, banwakang sa Teng Precious, tutorial lahat nga na di mabanamtang sa may distrito, Kamanduriao, mga kamanaulat. Ano ba banwa? Dalag ko na itong talapang doon yung maban sa itong sa pagpalagad, ha? Nagpatagang banwa sa survey, ha? Ang, kung mabiyan ang isa ka kilala man banwa, ha? Nga survey firm, di ba sa Pilipinas kung bala suportado ay mabiyan sang mga Pilipino, ha? Gano ba banwa ka damo nga mga Pilipino ang nagasuporta sa panindugan naton nga dapat mabang proteksyonan ang atong nga territory maban sa Philippine Sea o the Philippines maban na bigyan naton siya nga 200 nautical miles exclusive economic zone or EEZ, mga kabasahon ta banwa. United for the West Philippine Sea. A recent survey shows 86% of Filipinos support stronger alliances with like-minded nations to defend the West Philippine Sea in line with the 2016 arbitral award. Only 3% disagreed, while 11% remain undecided. Together, we should stand for sovereignty and international law. Ano ba silingot sila magkabanan? 86%, 86% ba na kamagin survey ng mga Pilipino, kapasugot na ba na kang suporta sa pinadugan madal sa aton ng Philippine government nga ang Pilipinas man magkig-alyansa kag dapat pamaskugon paginaton. Ang ato mga alliance sa ibang nga mga nasyon bang mga parehas ang panindugan kap kaminsaron sa Pilipinas sa babangati, ha?
gasunod yung banwa kag nagatuman sa 2016 arbitral ruling mabang ka Permanent Court Arbitration sa daig Netherlands sa mga kabanang ati naghambal nga ang inang 9-dash line naging imo iba ko imaginary 9-dash line ka China banwa nga tinagasakop dahil sang tanang nga katubigan kameran kulang na lang sa kopo nilang kano ang Dungon Creek kameran kag ang Iloilo River hambal ka Permanent Court of Arbitration tinunto inagkapinabuang ina nga ang sakop lang ka China gina-define na mabiyan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. So ang West Philippine Sea ginakapilipinas if not all pero kadaman yung babas sa mga kapungsuran sa kalibutan gagmay markudalag kung magkaranon ng lokon mga superpower or third world countries nagapati mabangat ang West Philippine Sea iya gidya madyan ka Pilipinas ang China malamabyan kag iyang pilang lahot or prambilog mabanga kalyado ang hindi magpati this is very inspiring considering mabanga ti majority na karon ka mga Pilipino 86% mabanga pati banwa sa panindugan kag ginapakigbato sa atong national government sa mabanga ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o PBBM mga bat 11% lang ang kwan ang decided but silingon ay pa nagapating o ay pa magdesisyon walo ni 3% 3% ang way gapati banwa ambot ano ilang ginapatihan basif lang ng mga insect ni guro nga kwan lugaw guro ni ginakaon lang magkabiran sining 3% mga kabadong kita banwa nagpanumdum karon ba ng Department of Education kung DepEd sa mga estudyante mga ginikanan kag mga manunodlo o mga school personnel nga stricto banwa nga implementar kung patuman di police di ang patakaran mabangati nagaprohibit magaprohibit nagadumili sa paggamit ng cellphone kalibat pagit mga portable electronic devices during school hours. Ano yung mabiyan ginamaldre? Habang kaniped, ginapanumdum ka mga ginikanan, kamo mga estudyante, mga school official, binigid mga manunudlo, ang mga class advisor, nga dapat tumanon, ganyo kag sundong, kag istriktong i-implementar kung ipatuman. Ang pagdili, sa magamit mga electronic gadgets like cellphone, ano na yung mga tablet, ano pagit ang mga ginagamit na mabanda sa electronic portable devices sa tiyong mabansang school hours, butsong maban oras sang klase. Ano ba lang mabanda mga oras ka klase? Mabante of course sa mga elementary kag high school. Ang klase mabanda start from 7:30 to 11:30 or ibang 12 o'clock. Ading sa po naman masugod it's either 1 o'clock or 1:30 in afternoon tub alas 4:30 or alas 5. Bang kamantiyan mo ng may oras, school hours, panawag sa mabyan, oras, sang klase, dapat nila magamit na mabansang cellphone ng kabataan nga man banwa. Anong rason? Ang paggamit ba ng electronic gadgets only allowed if it is for study in case of emergency. Base ba sa DepEd order number 006 Series of 2026 guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Mga kamananong magsilingon sining. Base mo na sining DepEd memorandum na dapat na din pagtugutan ang mga kabataan, estudyante, elementary, high school, or even college kung pwede palang tani na maginamit ka cellphone or ano mga gadget, mga tablet during school hours para nga tidil sa madisturbo mga kabanan kaya instead nga magbasa sila libro sabay lo mabangati magtuon sila selection mag-imok assignment during interval or magtutong naman silang classes silang leksyon or lecture ang ibang kuturan tamabyan na wilik cellphone ang kabataan mga kabanti ginallowed lang tani nga magamit during
emergency o labigit maban kung may mga kunabing kung may mga modular or may mga research activity abing o di ka na imabiyang kwan ano pa rin mang kwan bala in distance learning ba na magkabanan or may mga importante ba naman na dapat panugutan pero kung or natural or normal school hours dapat hindi sila pwede mga biyan nga panugutan nga mag gamit ka cellphone aning mga kabataan mga panugutan banwa di sa atong sila nga pagpalagab sa Jesusunan News Update Live Pilipinas Serbisyo Informasyon ngayon mga kabanha ang biyay ba na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung PBBM sa Canada ba na madayon Japon, ha? Ako din ba no sa Malacanang sa piyag mabangati kabalo na may kitang kahapon, linibon-libon mabang kamakauturan nato ng mga membro banwasang religious group nga Iglesia ni Cristo kon INC. Nagpatagang mabansang kibot or golpiada. Nga rally yung mabiyang dito sa pila ka area mabansa may Metro Manila Berbid sa may kuha ng monumento ha o rining EDSA Shrine mga kabanan ha kagila panawagan of course we will not tackle that kaya even President Marcos yung mga biyan nagsila nga tigil na respeto na to ng ilaya nga air kay mati mo na gina kuha mo gina hambal ka konstitusyon nato Admiral Ruben Madera good evening sa mo ha natad according sa konstitusyon naton Admiral Ruben Madera ngati hindi bala nga mo ng kuan ko akon sila nga intro sa program ko sa una to sa ginaubrahan ta sa una nga balay ito nga success gabi di blang Admiral Ruben Madera section 3 section 6 article 3 of the Constitution state that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press, or the right of the people to peaceably assemble to redress their grievances. Ang ginapanidugan, ginapanidugan sa programa, saksi, sa gabi, di ba na, kuhan? Kuhan gilining Admiral Ruben Madera na, in other words, everybody, mabanbas na nga matawhay lang. Pwede makatelepon, hindi pwede madang isuppress ang ilang kinamatarong nga mag-air kailang grievances mo na ginimo kakuturan natong nga mga kanapos sa Iglesia ni Cristo kapon mabang kagwas marali naman sila Admiral Ruben Madera wala yung problema ginagarantiyahan na kakonstitusyon tamog na proteksyonan na pero basta hindi lang magamo kag hindi lang mabang maghimo sa mga butang or mga aktibidad nati kontra sa atong mga layi, sa atong konstitusyon, o nila magpanawagan mabagay incite to rebellion or inciting to sedition. Mga kamantibig sa piyag siri, ako rin mabang kay Press Undersecretary, Press Secretary sa Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez, kay nagpadala ni San Juan, sang ng information dili sa ato na may suri Admiral Ruben Madera direktang Malacanang kamante kabalo ka naman ang may access magita sa kwan amon nagasuporta man sa aton mga kalaman ako na Secretary Dave Gomez madayon mabana ang state visit na Presidente Marcos sa Vancouver, Canada nga natalmaban sa July 1 tubtub 5 ati laman na banggo ng mga bansubong nga gabi malupad ng baba ng aeroplano nasakyan sa atong Presidente mabiyang kapadulong sa Vancouver, Canada para bansing official state visits ano ba nga naman makato dito yung mabiyang si Presidente Marcos kamatingin bataan sa mabang ka-Canadian Prime Minister para mabang nga makangkon sa ginatawag business forum kung sabihin makilala mabangsang presidente ang mga Canadian investors mga negosyante agod nga hikayatin o kuniganyuhon Admiral Ruben Madera nga mag negosyo din sa Pilipinas sa kabalo naman kita kung magdamo negosyo dire damo ang job opportunity so kung trabaho ka makabulig na ko sa atong ekonomiya mga kabangkati kung damo trabaho job opportunity Admiral siyempre damo kwan
damo pa lang ang damo ang mga trabaho kag way gutom ang ila pamilya ng kaban. Ha? Ano pa? Inggan yun ba mga kapresidente ni mga Canadian businessmen o mga negosyante nga mga Canadian nga mag-invest di mabakumad gusto sa Pilipinas sa patag sa IT o information technology kamo ni kurong pinakakuan mo pinaka-demand admiral ka magkautura mga minamahal kong kababayan nga industriya sa kalibutan ining information technology kung IT infrastructure kag energy sector mga kamnabinyo kung hampang-hampang lang ang lakat ka presidente basta masulay kumabaw nagagirinual sa Pilipinas man nagamirali ng Iglesia ni Cristo gindugangat pabagad sa mga DDS kumadayar Duterte supporter malakat pagpresidente nagluksan lagyo ang imbitasyon banwa ka Canada kay PBBM nga biyan nagligad pa ni mabiyang bulan ha way payati tinimok yung mabiyan ang arali na kay Iglesia nga tiway ganin sila magpapay-permit ang kapon lang arali mabiyang kibot lang damo na perwisyo na damo mabiyang nga mga trabador sa Metro Manila way ka sulod mo siyang mabiyang absent kay manti hindi ka kagin sa mo ang iban makagin man prote sa baylo nga ma-travel ka 30 minutos sa iba taganom ka oras tayo paano pag damo mga estudyante way kasunod may nagaribiwan yung mabanibang estudyante way kakuha exam mga bangkay way kakanto sa eskula no na ulihi bagat yung mabisa eskula bangod sang gini mo banwang blitzkrieg but silang mabang kibot nga way ti permit nga rally kay Iglesia ni Cristo mga kabante grabe karon ang baklas maban sa grupo kay Iglesia ni Cristo kay manti ang ila panawagan niya mabang rally nga maban para sa accountability para mapanabat kag matap na maban ang graph kag korupsyon sa Pilipinas pero glitay mo ba na ilagay sa rigitan protektahan niya maban si Senador Rodante Marcoleta nga may mga plunder case tiga singgitan katimo sang transparency kag accountability protektahan ni maban may mga kaso ang bagay kay Bante sagi kay mo sala si Senador Rodante Marcotae Marcolita gali umedyan tanan na perwisyo damo sa iyang obra bakit yung maban sa pag proteksyon sa maban ka Iglesia ni Cristo kunayin si kanamo damo mabansang kautoratong mga insikilala na tumaban matarong kag inisugot kagaway kapabunman sa ginimo nila kapon naging paralisan na maban ang bilog ng Metro Manila nga damo mabanhulan mga kimirante dapat niya kung maghimo ka na Admiral Ruben Madera sang mga rally o aktibidad hindi ka man makaperwisyo we respect and we sympathize with the cause yung mabiyan ka Iglesia ni Cristo damo ganay migota masado ka mga matarong ini kag righteous mabagkagad fearing ang kilala tang member ka Iglesia ni Cristo isa na diri sa classmate talagis karon man Iglesia ni classmate talagis karon mo mga talauron and mabiyan kag respetado galing kati abot na nung nagsulod nga hangin sa ulo ni kapatid na Eduardo Manalo mabangagin man doa kag ni kuan yun ang ilang spokesperson si Ministro Idsel Sabala niyo nagabanang katirali ka mo ito damo na perwisyo abi naton kung sigitan sila for accountability nami suportado tayo gali kay mabiyan nagwa ang ilang limabiyan proteksyonan nila si Senador Rodante Marcotae Marcolita kong tawag sorry mga kanal mga minamahal kong kumawag panawag siya Senador Rodante Marcotae mga kambagang kita banwa doon sa atong sila nga pagpalagad gano'n ba numdum ba na atensyon sa mga scholar uswag scholar mabang kasunod kinilo sa doon mabang sa uswag scholarship program sa ginulo sa government sa doon mabang ni Mayor Raisa Tranyas gano'n balo ka mo scholarship renewal announcement mo silungan ng mga uswag scholar ka mo including mo siningagot dapat nga i-renew ninyo
ang inyong scholarship for the year 2026-2027 first semester. Anong baton niyo ba? You are pleased to inform all continuing scholars that the submission of documents for scholarship renewal will start on July 8. Sunod na ni si Manay Mabyan, ha? Miyerkules gid, July 8 ang pag-process ng renewal sa inyong scholarship for the first semester or one semester mabagkan school year 2026-2027. Ano ba nung kinanglanon ninyong adalon para nga i-renew inyong scholarship? Required documents. Number 1, photocopy sa inyong registration form or RF. Pamatuod nyo ba natin nag-enroll ka mo for the first semester? RF. First semester academic year 2026-2027 naman naman ba na inyong registration form or RF na ginatawag. Number 2, photocopy of grades. Inyong grade dyan mabyan. Ambot kon basikon certified true copy naman duhay man ang butang diri. Kung lang photocopy lang kanyang grade for the second semester academic year 2025-2026 butsilingon ang photocopy or xerox copy kanyang grade sa nga nagligang semester mga kanana. Submit your requirements sa Atoswag Scholarship Office 5th floor o kanikali mga panalgan San Iloilo City Hall. Magkot lang mo na mabang sa gwardiya o kung sa mga staff na mabang sila o kudiin ang ilang opisina ka o swag skala mabanaran sa kalimang panalgan mo sa kalang motor kasi may kwa manada may ano para maganin sa lingkwan mo may elevator manada sa may Iloilo City Hall mga kabarana may nadamong requirements ang nagligad nga semester maban may mga pa-diswd ka pa mapasis ka pa liwat yung mga sa diswd kag damo-damo ba may district office din mabiyan yun dalawang panimo to sa legal office to sa may mulo kung ano pang baban mga barangay certification pa yung mabiyan indigency ano subong na mabiyan photocopy sa inyong registration form or RF kag photocopy sa inyong grade mga kabayanan submit your requirements sa Tuswag Scholarship Office. Mga please submit your documents within the scheduled period to ensure continuity of your scholarship benefits. Tandaan nyo ba next week na nagasugod ba July 8 mga kabayanan nilagin butang dirikon until when pruti parang hindi ka mo lang-alangan siguraduhan mo daan sa July 8 mga kabanan parangati. Kung may mga kulang-kulang ka mo, pwede nyo ka magkot mo sa Uswag Scholarship Office tumaban sa City Hall. Kung sa mong deadline na mag-submit, mga kamakimantang ibang eskulahan nyo, mabudlang. Mawat nyo na lang kisa magkwan. Magpangayong mabang ka kopya, certified true copy ka, grades na mabang kag RF da. Iyawan ka pagbalik-balik mabante siguro. From kwan guro hindi, kung lang niya, kung mabanhaw lang niya, from July 8, hasta guro sa mga 15, siguro maben, ng isang kasama na guro ng Kalawigon, sorry, pero para sigurado, kanto ka mo dito maben sa Uswag Scholarship Office, para nga tayo mabangkot ka mo, kung sunod deadline. Pero ang sugod, di ba, pag-follow up, pwede na mag-submit by July 8, mga kabanang kamati, sa mga eskulan na usually maben kalabanan ng mga colleges din madyan, magasugod ng formal na klase sa July 6. Mga kabaprote, ongoing pa maban ang enrollment siban nga eskulan. Mga kampadang kita banwa. Adi sa aton sir nga pagpalagad. May panumdum din banwa advisory maban ang More Power Corporation. May nagluntag kinamadan ang scheduled power interruption. July 1. Nagluntag banwa ang kibot nga o nag-scheduled power interruption kumulon alas 8:40 sa aga, Time restored 9:38 bali 58 minutos lang way kalabota isang oras nga affected areas Megaworld subdivision. Ang rason ginimbestigahan pa banwa, ginibalo pa sa More Power kung ano mabiyan ang rason sang Branat Maban apologies for the convenience rest assured
we will restore power in the soonest possible time. Restore na mga kabiran. Amo na banwang nga pagpatag sang more power corporation ito service may kamang kanto na kita banwa sa aton siring matrimyawon di maben sa aton siring nga pagpalagad sa Pilipinas Service Information ngayon good evening Jess from Admiral Ruben Madara Basalad Admiral Ruben Madara atong nga na ang sa atong nga GC dira kamanti nagakuan ba na si Atty. Presinada sa akong nga query kita nyo da kaya pasensya lang kayo masabat din ako. Partner Ruben, Admiral Ruben Madera. Muna basta, basta masabat nga tao. Romeo Pehirotse, I like your video sa Atty. Romeo Rotse. Good evening sa mo. Atty. Rotse, salamat din sa mga upo din sa atong nga pagpalagad, paring Aquino Kiano, like your video, mga kabanan, din pa to, din kay, kung kami parang magsaka, parang mga kabanan, kamanti, nagagurutok, mga minsay na dan, Leo Lorete, like your video, Baprente, Leo Lorete, pagit sa inyo, ng condolence git sa inyo, kimati, nagigat pang gabi ko nakabaton sa information git post man ni Kap Gorgorino ang inyong kapitan sa may kalmay pagtaliwan ni utol mo ani manong mo Marlo Lorete who happens to be my classmate from first year to fourth year high school classmate na kami ni Toto Marlo condolence git sa pamilya maglos ka pariti kimati middle name ninyo Suliamo Lorete ang tatano Marlo Lorete Marlo Sulia Lorete this classmate ko. Then ikaw siyempre, Leo Solia Lorete, condolence gid. Sa inyo kabalo naman ko, si Lynn Galis, si Lynn Nabla, Ilin na medyo sabla si Lynn, nag-chat mo sa akong kagabi, nga nagapay balo nga patay ko si classmate ka, Marlo Lorete, si Lynn ko, salamat ka classmate kay, kabalo mo ko sana, mga kabat. Good evening, Sir Jesse Insurance Update from Sir Sirwin. Marco, good evening, si mo da, happy na si mo, Sir Sirwin Marco, Jules and Jose Miguel Rodriguez, like your video, mga kabiyanan, mga bagutan ng mga kwan, Nick Mark Mamon, like your video, si Toto, Nick Mark, ano man, Neil, Nick Mark, Nick Murph, Mamon taga Dennis Kwanwan Toto Nick Buff Mamon man good evening si Moda Tud Ercelio George Losada and Sir Pudge like your video mga kabiyanan MCD like your video Avin Perido Convir Perido, like your video, mga kabanan, Joseph Mendoza Arias, like your video, mga kwantani, mga kabanan, Vanessa Faye Kapalitan, Baga, Bindiya magkagrabe nga alam niyo malalaglaw, Annalise Julia Clemente, like your video, si Annalise Julia Clemente, classmate ka. Annalyn, good evening, si Muda, patay na si Kwanta, si classmate Leo Lorete, parinte taman, ti Julia ka man mo, mo gina ang kabuya, Maria Teresa Maldesar Simeon, Andros Maria Barinto, like your video, classmate, Tisay, Maria Teresa Maldesar Simeon, patay na si classmate Marlo Lorete, kabalo ko, close man kamo ni classmate Marlo, kag do high school sweetheart mo ni si Marlo, di ba? Kamo ni pinamig na sulog-sulog na masuna mo, sige, di ba to? Nini Damasco, dinigid man Nini Damasco, das may krigangan, shoutout si Moda, like your video. Limit Sakdalan, si Kwan, pagkaisa ko sa
General Santos City, Subos, Mindanao, si Jennifer Arcelinet Sulia, sagdalan ba na mo, ti Sulia na kiman batay na, sang utod man ni tatay, ha? Sa tagayabon, ano sila, yabon na ni Way40, dito nagatinil sumog, nakapamana, sa General Santos City, South Cotabato sa Mindanao. Good evening, si Moda, Kas, Linet, Sakdalan. Gapa nga musta ka matuki kwan? Kay Kas mo, ano na, ni kay Nine Biki to, ha? Biki Sulyami Nabla, kagay pakas mo to, kwan? Ning, alibla si, kwan? Desalino Sulyami Nabla, musta ka ba to ngayon ito, Pasko? Pagkaisa mo rin muna kag, pagkaisa ta na kag, abo din na gidisinyo daw sa Majansan, pagkaisa ko Linet, Sulya Sakdalan. Alright, Ante Malo Madera Moralidad, Ante Malo, good evening gidisinyo da, nadago po gidi sa aton, na pagpangalagad, mga kabit si Ante Malo, dito na sa may Luzon, laga puli, gapuli na magpista sa Danau, good evening gidisinyo da, Ante Malo, kung ano ganit, Pindon, moralidad, mga kabanan, Pindon, ang kanyang nga madilim, Malo, Pindon, moralidad, mga kabanan. Alright, ha? So, Elmer Santos, like your video, karaming, kung ano apelido, no? Santos, kamay pa siya, Elmer Santos natin. Santos ang apelido mo, ang batasan mo, hindi iyak hindi iyak Satanas. Kaya kalahin mo siya ng apelido mo, Santos. Pero batasan mo, do demonyo. Mana kang di pala kwan, Admiral Ruben Madera, din patuloy ba ito? Nga kauturan niya mabangat yung nagkupod sa aton silang papalagad. Sige, Banwa, salamat gid sa pagkupod sa aton maban. Salamat gid sa kay Toto Fish Broker, yung maban sa may Iloilo Fish for Complex. Salamat man sa 13th Front Television, sang Philippine Army, maban si Dalom ni Major General Michael J. Samson, mga ba nila komandar, kag numanog retiro na si General Samson, siring nga bulang ka Julio, mga kaban. By the way, happy listening kay kag sa tagid kay Professor Tong Fuentes kag kay Principal Jane Fuentes. Maban salamat man Banwa sa More Power Corporation at your service ang atong sila masaligan kag affordable, barato na distributor maban ka kuryente sa bilog ng Metro Iloilo. More Power at your service. Salamat man sa Choice Sports Center, sa Flex Public Fitness Gym, ng mga branch maban ang iyang main branch, maban sa may malapit sa Ruplaza, kagang iyang B-Complex branch, naptag di maban sa may Diversion Road, Barangay Cortero, Distrito Carucang Course. Salamat man sa think precious Chuchura Lab na banglamtang sa may distrito. Kamadonis Ben, again your friend, my name is Friendly, simply cute, guwapo, undisputed, pugi, macho, Jesse, nagabilin sa inyo sa mga ditong maggabi. Salamat yung mapag-upod, yung mabiyan kita namin kita sa Viernes Gadlaw, same time, same platform. God willing, kami ba na pag-inagrusti sa mga luntad sa dagsa-dagsa? Mabuhay mga Ilonggo, mabuhay mga Pilipino. This has been your friend. Good night. God bless everyone.